mga kababayan ko, si Karobin kumabig. Kumbaga sa drive-thru, nagmadaling mag-exit kunin yung order. Nagbago po ata tono ni Karobin ngayon. Panoorin po natin to mga kababayan. Si Karobin daw po ay hindi daw po dumidepensa kay Pastor Quiboloy. Hindi. Linawin ko po iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Oh, tama ka doon, kapatid na Robin. Trabaho po talaga ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Ah, lupit ah. Ano bang masasabi ko dito kay Karobin? Kasi kahit saan ko putig ng part po doon, wala po akong makitang demokrasya. Sorry Senator Robin ah. Bawi ka na lang ulit next time. Hindi ako galit sa'yo, Sen ha. Ito lang ah, anuin ko lang, medyo mapaputol kita doon. Hindi, Senator Robin, wala po akong makitang demokrasya doon eh. Wala talaga, as in wala. Pasensya na po Senator ha. Kasi kung ang demokrasya po na pinaglaban ni Cory Aquino at ng mga dilawan during the People Power Days, mga kababayan ko, is demokrasya, ay pinapakinggan ng taong bayan. Kasi ang demokrasya po, ang totoo, ang totoo dyan mga kababayan ko, pinapakinggan ng taong bayan. Kasi yan ang binida nila ng mga dilaw di ba? Pakinggan ng taong bayan, kaya people power. Yan, demokrasya, ang democratic country, ang pinatakbo nila. Kung sasabihin nyo pong demokrasya, Robin, Senator Robin, medyo umilag po ako doon. Kasi wala po ako nakikitang demokrasya sa sinasabi nyo. Kung may demokrasya dyan, pakikinggan nyo yung side ng mga nagrereklamo. Pero ang problema po dito, side lang po ni Pastor Quiboloy Di ba? Side lang ni Pastor Quiboloy. Tuloy natin. Kailangan natin daanan ito. Kailangan natin daanan natin ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Ayan! Ano naman may karapatan sa due process. Kailangan natin lahat ng daanan ito. Paano naman po, paano po madadaanan ni Pastor Kibs yan? Sabi niyo po yan, kailangan daanan. Kung si Jaylen Hilario ng SBMA, kapihan, no? Dumaan sa due process, humarap sa Senado na contempt na kulong sa NBI dahil sa ginawa niyang pagkakamali na nagkasal ng bata sa matanda. Ngayon, ito si Pastor Quiboloy, mga kababayan ko, kailangan din dumaan sa due process as part ng sinabi niyo rin po na kailangan humarap ni Pastor Quiboloy, kailangan dumaan sa due process. So the due process is kailangan humarap din ni Quiboloy. Tama ako? Kailangan din humarap ni Quiboloy dito sa pagkakataon na to. Kasi kung due process yan, kailangan niyang daanan lahat yun. Sabi nyo nga po, kailangan niyang daanan ng lahat Ito yung process. Kailangan siyang dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Di ba? Ganoon din yun. Yung committee ni Risa Hontiveros, yun din ang committee na naglitis sa SBMA. Mga kababayan ko, kailangan din daanan ni Pastor Quiboloy yun. Bakit hindi dinadaanan ni Pastor Quiboloy? Mga kababayan ko. That's the biggest question, mga kababayan ko. Kaya bago ko ituloy, palike muna ako ng ating video na to, mga kababayan. Like nyo po yung ating video ngayon. Ba't hindi ginagawa ni Pastor Quiboloy, Robin? Di ba? Tanong yan ang tanong ko. Sabi ni Robin to hindi daw siya dumidepensa, trabaho daw ng abogado yun. Totoo naman yun, trabaho talaga ng abogado, depensahan yung kliyente niya. Pero ang tanong ko dito kay Robin, bakit parang iba ata statement mo ngayon? Kung kailangan daanan ni Pastor Quiboloy lahat yun, si Senyor Aguila nga dumaan sa proseso Diba? Dapat dumaan din si Pastor Quiboloy, sabi nyo yan Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado. Diba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado. Mga kababayan ko, kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado to inform and we know na kung sino talaga ang may sala. At pag napatunayan natin na may sala doon, saka tayo magsasampa ng kaso sa korte. Ganun yun. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng
binabayan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Oh, proteksyonan ng demokrasya. Kasi ganito eh. Ang mga dilawan, pinakilala nila ang demokrasya sa bansa. Totoo. At nalaman ng maliliit na tao na pinakikinggan sila kasi sabi nila demokrasya. Kaya naniwala ang taong bayan. Pero ito, yung taong bayan na nagrereklamo na sila ay inabuso at pinagsamantalahan, hindi pinakikinggan ng mga tao na may nakakaalam ng totoong demokrasya. So ang demokrasya na alam nito ni Senator Robin, sorry to say this, Senator Robin ha. So ang demokrasya pala na alam mo, Senator Robin, is demokrasya ng mga mayayaman ba? Tama ba ako? Kasi ang ginagawa mo, demokrasya. Kung demokrasya ng demokrasya ng mga mayayaman. Mayaman si Kibuloy, mahirap lang yung nagsasampay. Mahirap lang yung nagrereklamo eh. So hindi natin pakikinggan yung mga mahihirap. Ang sabi ni Cory Aquino, ang mga mahihirap ang pinakikinggan ng demokrasya. Kung ang demokrasya pinagmumulan na sinasabi mo, di tama si Cory, mga kababayan ko, na ang mahirap dapat ang pinapakinggan, hindi yung mga mayayaman. Parang baliktad, mga kababayan ko. Diba? Parang baliktad to. Ang demokrasya pa lang ngayon, pinakikinggan yung mga mayayaman kaysa sa mahirap. Diba mga kababayan ko? Tuloy. Ang narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi lang virtual. Sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Paano tayo magiging online? Paano tayo magiging virtual? Diba? Imagine ninyo, masisira ang integrity ng Senado kapag hindi nyo napaharap yan dyan. Bakit? Nung yan ang hinihingi ng mga taga-SBMA ng kapihan, virtual, ayaw nyo. Pinaharap nyo, dinampot nyo. Dinala nyo sa Senado. Tapos pagdating dito kay Pastor Kibuloy, may favoritism tayo. Virtual na lang kasi may internet yung buhay. Di ba mga kababayan ko? Napaka-bias naman natin yan, Senator Robin. Hindi ako lang magkapanalig tayo sa ibang opinion, pero pagdating dito, magkaiba tayo. Ganun ako, Senator Robin. Pero bati tayo, Senator Robin ha. Hindi kita sinisiraan dito. Medyo gusto ko lang i-correct tong o marinig mo tong opinion ko regarding sa sinasabi mo. Silang dalawa na mag-usap kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Okay lang. Kung di mo nakakausap, okay lang. Hindi ako abogado ni Pastor. Hindi ka talaga abogado, Senator Senator Robin naman eh. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng Senate. Rules ng Senate? Rules din naman ng Senate na papuntahin si Kibuloy sa Senado. Diba? Pwede rin naman mag-virtual, kaso nga lang, magiging unfair. Hindi, alam mo kung kaibigan mo si Kibuloy, payuhan mo si Kibuloy na humarap. Di ba? Sir, bakit po nasabi niyo na pag-iinitan? Totoo naman, sabi. Sabi ganito tayo ngayon, Senator, na pag-iinitan si Kibuloy. Sabi, ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Bakit? Eto isa-isahin ko lang Yung hearing niya sa US, kaso niya yung way back 2016 na hinarang ng Duterte administration dahil magkaalyado. DOJ, nakitaan ng butas itong kaso na matagal ng pinail nung nagrereklamo. Ito, guess what mga kababayan ko para malaman ninyo. Hindi po pinag-iinitan si Pastor Kibuloy, na curious ang DOJ, ang Department of Justice. Can you imagine, yung babaeng nagrereklamo doon sa Senado, yung babaeng di umano'y nakatalik ni Kibuloy, mga kababayan ko na sinabi doon, yung nakatalik niya di umano, yung nagkwento ng kinaskas doon tapos nung humaba, nung tumigas, ipinasok bigla na gano'n. Nung nagulat yung babae na nagreklamo at naiyak pa, yun yung kaso noon. Mga kababayan ko, siya yung nagkaso noon kay Kibuloy sa Davao na nabaliwala, na nakinampihan ng korte yung side ni Kibuloy. Mga kababayan ko, yun mga kababayan ko. Kaya kaya yung DOJ nagkaroon na binuhay yung kaso. Bakit ganito ang nangyari?
merong ito pa kwento sa akin ha. Ito pa kwento sa akin. Nung nagsampa ng kaso to mga kababayan ko, nagkaroon ng medical legal, mga kababayan ko. Meron pong lacerations. Oh. Meron pong lacerations, mga kababayan ko. Ngayon, nagkwento lang sa akin to ng tropa ko sa DOJ. Kaya binuhay nila. Kung may lacerations to, bakit ang masakit pa nga nito, mga kababayan ko, may specimen pa nga nakuha? Gusto ko nga, mahirap to explain pero gusto ko sabihin sa inyo. Yung babae, kaya malakas yung kaso na nakita ng DOJ, mga kababayan ko. Kasi meron medical legal, may lacerations, merong specimen pang nakuha. Can you imagine? Hindi ko na matagalog Sorry kunin nyo na lang. Diba? Imaginein mo, pinasabugan mo pala ng ganun, tapos ang ending, mga kababayan ko, ganyan. Hindi lang isa ang nagreklamo. Diba? Ganun na nangyari. So paano ngayon to, mga kababayan ko? Hindi nyo pwede sabihin na bayad kami. Kasi yung investigation nangyayari, kinikwento lang namin dito. Diba? Kaya sasabihin nyo, bayad lahat ng mga vlogger ni BBM. Hindi naman ako vlogger ni BBM. Taga-suporta ako ni BBM pero vlogger ako. Diba? Mahal ko lang yung Pangulo ko. Imagine nyo yun, mga kababayan ko. Tapos ang ending, mga kababayan ko, eto tayo, pasok tayo dito, sinampahan ng kaso ng babae, sinampahan nila sa Davao, dahil kaibigan si Duterte, malakas ang Duterte administration, lahat ng mga ebidensyang magpapatunay kay Kibuloy, mga kababayan ko, binaliwala, hindi na justify. Ang ending, mga kababayan ko, nakita ngayon ng DOJ, hinalukay yan, dinala dito sa Manila. Bakit? Para mga kababayan ko, dito natin litisin. Tingnan natin kung patas. Yun yung totoo doon. Ngayon, mga kababayan ko, yung hearing sa Kamara, hearing sa Senado, yan yung magpapatunay na mga kababayan ko, magja-justify ng ginagawa niya. Kasi sa Kamara, tandaan ninyo, bakit siya nag-hearing? Tandaan nyo to hindi sa dahil pinag-iinitan. Dahil meron siya ang may-ari ng SMNI, ng Suarezog Media Incorporated. Ngayon, siya ang chairman doon. Ngayon, nakikita ng kaya ang hearing naman na yon is for the SMNI issue. Sa Senado naman, ang hearing niya doon, mga kababayan ko, para doon sa mga nagrereklamo sa kanyang kababaihan at mga dati niyang membro. Di ba, mga kababayan ko, hindi ba sapat na basihan yung nagsalita mismo na pinagtitinda nyo, ng pinanglilimos ninyo? Hindi pa ba sapat na basihan po ba yon? Senator Robin, yun po ba yung demokrasya? Kasi yung ebidensya ganito Ang demokrasya po kasi yung makakaintindi sa taong bayan. Sample, yung isang Pilipino OFW, pag-asawahin mo ng sapilitan, demokrasya po ba yon, Senator Robin? Yung manlimos po ba yung mga kababayan natin na pinapapunta po ni Kibuloy sa mansulok ng mundo kahit sa United Kingdom, mga kababayan ko, demokrasya din po bang masasabi yon? Mga kababayan ko, yung po ba ang demokrasya, mga kababayan ko? So demokrasya pala sa inyo kapag meron tayong pinanglimos natin. Pagtrabahuhin natin para sa simbahan. Meron din pong demokrasya, mga kababayan ko, na magpadala ka ng isang estudyante sa ibang bansa, mga kababayan ko, tapos pinag-aaral niya yung estudyante sa bansa, for example, may issue pang ganito Merong mga estudyante sa Pilipinas, mga kababayan ko, na pinadadala ni Kibuloy sa Japan. Ito sa Japan. Tapos pagtatrabaho yung mga yun doon. Pero nag-aaral, nagtatrabaho. Ang ginagawa, yung sahod nila doon sa Japan, pinapadala sa Pilipinas. Wala silang nakukuha doon kasi ang ginagandahan lang nito sa kingdom, sila ang sumasagot na expenses nung mga tao na nandoon na mga nag-aaral na estudyante. Tama ba yon? Demokrasya ba yon? Hindi demokrasya yon, mga kababayan ko. Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo. If we say demokrasya, ano yun, mga kababayan ko? Hindi pinag-iinitan si Kibuloy. Lahat ng sinabi niya dito magmula sa Amerika, kaso niya sa Amerika,
kaso ng DOJ na naungkat ng dahil sa Senado na nakitang merong mistake doon sa mga ano na yung gustong panagutin ng DOJ at sa kamarang pagkakasala sa SMNI. Mga kababayan ko. Di ba? Yan ang pinaka dapat ninyong malaman at maintindihan. Hindi pinag-iinitan si Quiboloy. Sadyang natataon lang na merong kaso, na meron siyang dapat kaharapin na kaso at higit sa lahat mga kababayan ko, pinagpapaliwanag pa lang siya. Mga kababayan ko, ganun dapat yun. Kaso ang problema, hindi. Ginagawa kasi ni Senator Robin. Senator, sorry to say this hindi demokrasya yung ginagawa mo. Pagtatakip na yan. Diba? Exploitation ang tawag dyan. Sabi ni Shaina Mar TV. Hindi asaing galing yan Galing yan sa subscriber natin. Ayan ang maliwanag Exploitation. Nakakaawa Kasi kung demokrasya yan, yung tao, pamamalimusin mo. Demokrasya ba yun? Saan nanggaling saan nanggaling yung salitang demokrasya nung pag inutusan mo yung tao manglimos? Diba? Para doon sa Alam mo, hindi ko ma-take yung ganun mga kababayan ko. Kasi meron diyan magtatrabaho ka sa ibang bansa tapos sa kanila yung budget mo, sa kanila yung may allowance ka, may honorarium ka. Pero the rest si Quiboloy ang kukuha ng budget mo kasi walang sahod doon, magtatrabaho ka. Or else pupunta ka ng ibang bansa, mamalimos ka. Ganun ang pwedeng mangyari, ganun ang ginagawa. Kaya nga nakakalungkot 'di ba? Sabi dito sagutin ko yung basher na to. Kung may nanlilimos, timbangin mo mga nanlilimos na natutulungan ni Pastor Quiboloy. Kwentuhin mo yan. Sige, ganito. Okay, ganito. Okay, sige. Let me explain tungkol doon sa nanlilimos. Kung may nanlilimos daw, tapos timbangin ko daw yung mga natulungan doon ni Pastor Quiboloy. Okay, ganito sabihin natin. Kung sa batas natin, nagkakasala na si Quiboloy. Kasi kahit magbigay ka, o mag-utusan mo yan mamalimos para sa'yo, tapos dali mo doon sa simbahan, maraming paraan. Mga kababayan ko, maraming paraan sa Pilipinas, maraming paraan sa ibang bansa na pwede nilang gawin. Alam mo ito hindi kasi unethical kasi sa akin yung panglilimos sa totoo lang. Hindi lang exploitation yan para sa akin. Dinigrade mo na yung tao ng tuluyan. Kasi meron silang mga estudyante sa Japan, makinig ka mabuti meron silang mga estudyante sa Japan na nag-aaral, nagtatrabaho. Nag-aaral, nagtatrabaho. Second, mga kababayan ko, nagtatrabaho Yung pinagtatrabahuhan nila, mga kababayan ko, yung pinagtatrabahuhan nila, nisahod nila sa Japan, na ilang lapad, napupunta sa Kingdom. Kasi ba't kinukuha ni Kingdom? Ito may reason naman to, maganda naman. Ba't kinukuha ni Kingdom yung pinagtatrabahuhan nila? Kasi bakit? Si Kingdom ang nagbabudget sa kanila doon. Mga kababayan ko. Ng pampaaral, nagbabayad ng bahay, tubig, ilaw, lahat. Expenses sa Japan. Mga kababayan ko. Ngayon, yung ibang mga kababayan natin, dahil sa kagustuhan makapunta ng ibang bansa, mga kababayan ko, kung hindi ka magtatrabaho sa Japan, ano mangyayari? Mamamalimos ka. Nakatulong ka nga, pero tandaan mo, nanglimos ka naman. Tama ba yun, mga kababayan? Para sa akin, Sa United Kingdom, nakita ninyo yung taong nanlilimos for the children's joy. Ganito. Believe ako sa pananaw ni Quiboloy sa pagtulong sa tao. Pero hindi ako believe sa paraan ni Quiboloy para kumita ng pera pantulong sa tao. Alam mo, meron siyang mga libo-libong supporter sa buong mundo. At imaginein mo kung magbibigay ng tigwa $100 yan, each member, na sinasabi nyo 1.5, hindi mo kailangang manglimos o hindi nyo kailangang magpalimos para mapakain nyo yung mga tinutulungan nyo.
Thank you very much, Ma'am Yuri, for your 1,000 yen. Okay, thank you very much po. Maraming salamat. So, totoo lang, hindi mo kailangang manglimos. Ang dami niyang mga miyembro eh. Sa US lang, mga kababayan ko, nakakapag-uwi siya ng 350,000 US dollar na nakulimbat sa Hawaii. Kailangan mo pa ba manglimos? Mga kababayan ko, utusan yung mga tao? Hindi na. Bakit? Ang laki ng pera pumapasok, donasyon. Let me comparison, Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, napalago nila yung kanilang kapilya all over the world. Nakabili pa ng mga lupain, village, sa iba't ibang bansa. Mga kababayan ko, may nanglimos ba doon? Hindi. Excuse. May nanglimos ba doon, mga kababayan ko, para makatulong? Ang Iglesia ni Cristo, meron ding ano yan. Kaya yung example ko meron ding sariling foundation yan. Nagpapakain din sa mga bata, kagaya na ginagawa ni Kiboloy. Meron ba kayong nakita na nanglilimos? Mga kababayan ko, wala. Mga kababayan ko, sa Iglesia ng Diyos, meron ba kayong nakita ng lilimos, mga kababayan ko? Napalago nila, nagkaroon pa ng TV station? Wala, mga kababayan ko. May mga foundation din yan, mga kababayan ko. Bukod tangi si Kiboloy ang gumawa ng ganyang strategy para makakuha ng likom ng pera. Kaso nga lang, hinayaan niyang magkaroon ng exploitation sa kanyang ginagawa. Hindi tama yun. Kasi doon pa lang sa mga donasyon, kaya mong magpatayo ng libo-libong simbahan, napakagarang simbahan at napakagandang syempre na kingdom. Di ba? Ngayon, kung meron kang ganyan, hindi mo kailangan kumuha ng tao para manglimos. Tama ba ako? Oh, ganon kadali 'yon, ganon kadaling sagutin. O sige, pagbibigyan na kita, last na 'to ha. Ikaw, sino ba ang sino ba nagpapala sa iyo? Ang Diyos, 'di ba? Sa tingin mo, kung hindi mo hihingin sa Diyos lahat ng nanlilimos diyan, walang magbibigay sa iyo. Alam mo, sa totoo lang, no, para sa akin, sorry to say this, kabastusan. Hindi lang sa mata ng Diyos na gagamitin mo ang pangalan ng ating Diyos para manglimos. No? Tandaan nyo to, mga kababayan ko. Hindi nyo karapatan gamitin ang pangalan ng Diyos para sa panglilimos. Kasi magtapatan tayo, hindi naman napupunta lahat yan sa Children's of Joy. May pondong napupunta, dinedivide nyo yan. Yan ang totoo, di ba? Ako, nasagot ko yung sinatanong mo sa akin. Ikaw, natagot mo ba yung tinatanong ko? Ngayon, tatanungin kita, no? Sagutin mo to. Bakit nyo kailangan magkaroon ng palimos? Comment down below.